gusto ko kay Gary guys eh. Yan o, bang! First gear. What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Dalawa na lang kotse natin ngayon actually guys. Yung si Cory and si Gary, yung dalawa nating small body. So before, meron tayong project cars na apat, no? Yung Honda Accord na 2008 and yung CR-V tsaka yung dalawa nating Corolla pa. So bali apat, no? Yung project cars natin. Pero kung di kayo updated guys, is nasunugan ako guys. So yung mga, mostly mga gamit ko, yung mga monitor, mga mouse, keyboard, mga damit, mga table. Siguro masasabi ko napanood nyo sa vlogs, old vlogs natin is nasira po silang lahat. No? So, kailangan natin ibenta si Harvey tsaka si Casper, yung Honda Accord natin tsaka Honda CR-V natin. Para syempre makabangon-bangon tayo ng onte. Pakita ko pala sa inyo guys yung itsura ng current state ng bahay natin. And guys, ito. Ayan. Ito na itsura niya ngayon. So, ito na mostly nalinis na yung mga dumi. So on the process na siya ngayon guys ng demolition. Kasi kailangan daw i-demolish yung nasunog na bahay as per City Hall. Ayan. So ngayon naman na medyo na budget na natin yung demolition, yung mga gamit. Actually guys, yung gamit natin medyo munti na lang kasi hindi na kasya yung iba nating gamit. Medyo lumaki-laki na tayo. Kailangan natin ibenta yung dalawa nating project car. Kasi hindi naman natin na sila nagagamit, number one. And mataas kasi value ng Accord guys. So, nabenta natin yung Accord mga 300 plus. So malaking tulong yun guys sa pag-fund natin current situation natin ngayon. Again pala guys, gusto ko magpasalamat sa mga tumulong and nag-send ng donations sa Rich Potato sa atin personally para makapagsimula tayo. Sobrang solid ng mga suporta nyo guys. Sobrang na-overwhelm ako kasi hindi ko inasahan na ganun yung suporta nyo. From the bottom of my heart guys, sobrang thank you po sa lahat ng tumulong sa atin para makabangon ulit. Actually guys, before binibenta rin natin si Gary, naka-post siya for 160,000 pesos. Yung ginastos ko doon, kotse is 140. Yung rebuild ng buong makina is parang nasa 60, 70k. So more or less mga nasa 250k plus mugs. Mga 300k ginastos natin doon sa kotse, no? And still, hindi siya binibili. So naisip ko na sayang naman kasi bagong rebuild yung makina. And wala na tayong nagagamit na kotse ngayon kasi si Cory nasa La Union. And dito sa QC wala na tayong kotse. So naisip ko na buuhin na lang natin ulit si Gary. Kasi guys, actually na-miss ko yung mga car meet. Hindi na tayo nakakapunta ng mga car meet madalas kasi nga wala tayong kotse. Kasi nga si Gary ngayon, number one, problema niya is yung aircon. Nawala yung aircon niya bigla, nawala yung lamig. For some reason, hindi ko alam kung bakit. Number 2 is yung kanyang battery, wala na siyang battery. Ngayong araw actually, bibili tayo ng battery. Sasama ko kayo guys, bibili tayo ng battery ni Gary ngayon. Tapos, diretso na rin natin, papayos natin yung kanyang aircon. And yung siguro next upgrade guys, para kay Gary, bibili ako ng goma, no? Kasi medyo yung goma niya ngayon, Dopotensa naman siya, tsaka Champiro. Medyo, na siya guys, medyo gato na, no? Hindi ko alam, 2017, 2018 pa ata yung prod date ng mga yun. So, dahil nga, i-daily na natin siya dito sa QC, kailangan natin na medyo mas updated na gulong. So, gulong, pintura rin. Actually guys, gusto ko gawing black si Gary kasi ever since gusto ko talaga ng black na kotse. Tingnan natin kung ano mangyari. Pero number one muna natin gagawin is bibili tayo ng battery. Quick update lang pala guys para sa mga nagtatanong sa Revo natin is kung naalala nyo guys, last vlog, may times na pumapalya yung start to. So, minsan mag-start, minsan hindi. So pina-check ko siya guys, hindi ko na actually na-vlog kasi low-bat na ako, full memory tayo ngayon. Binenta natin yung old phone natin para syempre nagfo-fund nga tayo sa nasunog na bahay. Nasira yung starter ng Revo guys, and nasira na rin yung kanyang alternator, no? So bumili kami ng panibagong battery para sa Revo kaso nilolobat niya. And nalaman nga namin na sira din yung alternator. So pinayos namin yung alternator. Ngayon naman nasira naman yung kanyang starter. So from time to time ayaw na mag-start hanggang sa tuluyan na lang na click na lang, wala nang nangyayari. Pero ngayon okay naman na siya. Ang papakita ko sa inyo mamaya guys sa labas, sa baba, kung ano na itsura ng Revo natin. Hindi ko muna siya pinapormahan ngayon guys. Inuuna muna namin yung mga sira, no? Kasi ginagamit-gamit namin, tinitingnan namin kung ano yung mga lalabas sa sira, kung magtotope or kung ano man. So on the process of research and development pa lang tayo para sa Revo natin. So ngayon si Gary, alam ko naman si Gary walang problema. Meron yung problema yung mga sunroof, himahina, yung mga ganun. Pero sa mechanical problem sa makina wala yung zero yun kasi
bagong rebuild yung kanyang makina. Ngayon, bibili na muna tayo ng battery ni Gary, hindi na natin papatagalin pa. Gusto ko na ulit guys, na-miss ko actually guys pumunta sa mga car. Sobrang, alam mo pag nakakita ko ng mga photos na kotse nila, nakatambay kasama yung mga tropa. Nakaka-miss talaga guys to, kasi para sa akin, do inuna ko yung priority natin na makapag-ipon ulit, makapag-ipon ng konti para makapag-vlogs na ulit syempre. Kasi medyo nalilate nga tayo ngayon guys dahil inasikaso natin tong bahay. Sobrang laking aberya kasi talaga. So, bubuin natin si Gary, no? So, ayun, di natin papatagalin pa. Bibili muna tayo ng battery ngayon. Let's go! Bago natin ituloy yung ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite nating betting site which is ang 1xBet is doing improve na ngayon 2024. So ngayon 2024, dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out. At syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo magkiklik ng kung ano-ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung rich potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus diyan. Pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register. Makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron dito football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo, tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Ano tayo? Ultra Plus. Ito, bibili natin. 2SM. Ito 1SM. Pero meron kasi siyang 200 pesos difference sa ano. O dito na tayo sa 2SM para sure, no. Gastos na naman, gar. So kabit muna natin to kay Gary. Actually guys, itong battery ko na to, ano na to 5 years na to itong Yuasa na to. Kunot-kunot din, no. Sipin nyo 5 years, 2019 ko binili to. Parang November of 2019. Buhay pa rin to guys, actually matino to. Pero nung last na nalobat, hindi na siya nabuhay, no. So kailangan na rin natin palitan. Medyo mataba na rin yung gilid eh. Ulipat natin to guys. May battery holder to guys, pero nawala na kasi. Dahil nga hindi man natin ginagamit madalas to. Mas wala rin siya nung nut dito. Sana gumana, no. Ayan. Sana gumana siya guys. Ito medyo mayroon pa. Let's try. Testing natin kung mag-on to. Ang kalaban lang naman dito guys is yung terminal, no. Kasi hindi siya mahigpit masyado. Pero sana mag-on. Yo, let's go. Okay, isa pa pala ang concern ko dito guys is ito kasi yung sunroof nito. Ito makikita nyo. Ayan, ano siya guys, medyo messy siya tignan eh. Ayun, tapos minsan yung sunroof nito ayaw gumana. Ayun, ayaw na ulit. Pero minsan nag-on, di ba? So parang nonsense yung nangyari na sunroof na gusto ko. Kasi ang nangyari uminit lang eh. Hindi ko rin nagagamit yung sunroof, no. Pero ayan, bibili natin to ng ceiling nito para medyo presentable tignan. Ayan, sidings matino pa naman. Binilihan din natin siya guys ng radio. Pero hindi to gumagana. Ano lang to, siguro dami tawag dyan. Tapos meron ding radio dito na Toyota, ayan, no. Diba? Damn. Pero wala rin siyang radio guys. Sinut ko lang to dito. Pero still, di ba? Malay mo, gumagana siya. Hindi ko lang alam paano i-wiring, di ba? So ito si Gary guys, actually matagal ko nang di nagamit to. Siguro mga 2 months, 3 months na. Dahil nga, nagbi-big bike lang tayo recently, no? Pero ngayon, big bike ko rin pala guys. Nabenta ko na, wala na tayong big bike. Lahat napunta sa nasunog na bahay. Guys, tas dito namang sa kabilang side pala, nakaano naman to si Gary, no? Naka-calchapi siya sa ditong side, ayan.
Call Shopee dito. Sa kabila naman N1, no? Sparco N1. Dito kasi yung gulong nito guys, ito Potenza naman to, RE003. Pero kasi prod date nito 2015, no? Grabe, luma na ng mga gulong ko, no? Tapos nagano na siya guys, nagka-crack na, no? Pansin mo nagka-crack. Pero makapit pa rin to. Hindi rin siya nafa-flat. Kasi sa mga car meets na naman natin ginagamit to yung kotse. So, hindi ko naman inuwi ko to La Union parang 2 times pa lang. Since binubuo na nga natin siya, bigyan natin siya ng magandang gulong. Dito sa likod naman Potenza din to, RE003. Ito naman, itong pinakabago sa akin guys. 2016 din pala to. Grabe, nakaluma, no? Ano na talaga guys, tawag dito. Kailangan na talaga natin pagtuunan ng pansin to si Gary kasi sayang naman yung kotse, no? Tara, paayos tayo ng aircon. Sana lumamig, sana free yun lang to. Pero wala, hilaw talaga, oh. Sana walang major issue. Hintay ko kung may lamig talaga pero wala eh. Mainit talaga yung aircon guys. Ito yung mga panahon na mas gusto mo pang nakabukas na yung bintana kaysa naka-aircon. Kaso mahingi kasi guys to. Anyway, before ko itambak to si Gary guys, malamig aircon nito tol. As in malamig talaga. Lalo na paggabi. So hindi ko alam bakit naging ganun. Pero ever since nakuha ko to, wala pa akong ginagawang shit sa aircon nito. Malamig talaga siya nung nakuha ko kay doon sa cell. Yun lang yung nagustuhan ko sa kanya. Malamig talaga aircon. Hindi ko alam. Siguro kailangan na palinis. Siguro may sumingaw. Ganyan. So papacheck natin to. Yung feeling na to ni Gary kumpara kay Cory. Alam niyo yung feeling na meron kang daily car na matino pero 90s, meron kang race car ganon. Si Gary medyo race car kasi maingay yung loob, medyo malambot yung suspensions, as malambot talaga. Hindi ko alam siguro dahil gas type to. Pero budget meal kasi yung shocks na nilagay dito kay Gary. Yung kay Cory kasi brand new lahat eh. Ito naman, pag lumiliko ko sobrang lambot eh. Tapos wala siyang strut bar, so okay siyang mabilis pag direktahan. Pero kapag liguan, hindi ko rin magamit yung turbo guys. Kaya gusto ko sana pag nakaipon-ipon pa tayo, magko-coilover tayo dito, no? Unahin muna natin syempre yung comfort kasi nagagamit naman natin daily. Matino naman, kailangan lang talaga ng battery. Sa power steering, mabigat. Bigat talaga guys. Ang goma pa natin, mga semi-slicks, no? Update ko lang kayo guys doon ano mangyayari mamaya. Ang ingin nito guys hoods ko pala inalis ko muna kasi medyo gusto ko body color sa kanya. Pero babalik din natin hoods ko pag pang malayuan tayo. Nakikita nyo rito, may naman pa siya ng konti pero hindi na ganun kalakas. Dahil na-stock to ng isang buwan, lalagyan na lang muna namin ng Freon para mag-gauge namin kung malakas ba yung tagas. Hina lang, no? Kakarga na lang muna namin to. Observe namin kung gaano kalakas yung tagas or meron ba or wala. Titignan natin, update ko kayo in a while. Kanina patay, diba? Lalagyan natin yan. 5 minutes later. Ang lamig na ulit ng aircon natin mga gar. Pwede na ulit lumayo-layo. Okay guys, as of now kasi hindi namin mahanap yung leak. Sabi ni Bossing, baka wala namang leak, no? Kasi yung mga hose lines wala namang basa, no? Kabisado niya kasi mga hose lines guys, yung mga Corolla basic. Si Cory kasi siya rin naghahawak kay Cory, no? So kay Gary wala namang basang hose lines, walang may tagas. Ang iniisip namin, since matagal ko nga siyang di ginamit 2 months, baka sumingaw lang, no? Pero ang iniisip ko naman, hindi naman sisingaw kung wala namang tagas talaga, diba? So syempre cheap mode muna tayo ngayon. Pinakargaan ko muna ng Freon. Titignan natin kung anong mangyayari, no? Dahil sisingaw ba to in 1 week. Pag sumingaw in 1 week, definitely merong singaw. Pero 1 month umabot na, tas wala pa rin. 2 months, kaya wala talaga, no? Kulang lang talaga sa Freon. So abangan lang natin mamaya guys kung anong mangyayari. Dito na tayo sa Kamuning area. Medyo traffic. Abangan nyo mamaya kung anong kaganapan. Let's go! Okay, so medyo namumula na yung kanyang gas gauge. Papagasan na rin natin to si Gary. Siyempre, ano lang tayo guys, uno-uno lang muna. 1K lang muna. Tingnan natin gaano kalayo yung 1K na to. Okay, so yung 1K nya guys, ito lang sinagat. Ayan. Pwede na rin, malayo-layo na rin. Para pala sa mga nagtatanong guys, fuel consumption na ito ni Gary. Para sa 1.3 liter na turbo, sa city driving, mga nasa, masasabi ko mga nasa 9 to 10. Matipid siya guys kasi 1.3 lang to. Sa long drive naman, computation ko dito guys, mga nasa 14-15. Yun yung walang hataw as in, alaga sa Serenador all the way. Really masarap gamitin to si Gary guys kasi tipid siya. Medyo ang ayoko lang dito, may mga squeaky sound. Ayan, medyo matagtag yung mga gagamitan.
Yung nakikita ko visually, hindi kasi ako fan talaga ng mga steering wheel na aftermarket na ganito. Wala siyang music syempre, malamig aircon, tas medyo malibad-barang ka dito sa ceiling niya. Pero mabilis, no? So, kaya actually guys, dalawa yung Corolla natin kasi yung isa gusto ko presentable, malamig aircon, may music, ganito. Pero mabagal, no? Ito namang isa, total kabaliktaran ng isa nating kotse, no? So, best of both worlds. Ito gusto ko kay Gary guys eh. Yan, no? Bang! First gear. Yan ang gusto ko sa turbo guys. Diba? Okay, abangan nyo lang mamaya kung anong mangyayari. Update tayo guys. Let's go!